Samantala, pinaprioridad ngayon ng Pag-asa ang masusing screening ng 50 aplikante sa mga nabakanting posisyon sa nasabing ahensya. Ito'y upang hindi maapektuhan ang epektibong pagtaya ng panahon at pagbibigay babala sa publiko ngayong sumapit na ang panahon ng tag-ulan. May report si Julius Disamboron. Ipinaliwanag ng Department of Science and Technology na prioridad nila ang pagsisimula sa screening ng 50 aplikante para sa mga nabakanting pwesto sa Pag-asa. Ito ang tinututukan na kagawaran ayon sa naging pahayag ni Science and Technology Secretary Mario Montejo at mapunan ng mga pwestong nabakante ng ilang tauhan ng Weather Bureau. Dagdag pa ng kalihim na hindi dapat masakripisyo ang kaligtasan ng sambayanan lalo sa mga nag-aantabay ng taya ng panahon kung ito'y makakaapekto sa ating bansa o kung may bagyong dadating. Maaalalang naging laman ng balita ang pag-alis o pagkaubos ng mga kawani ng ating Weather Bureau. Ayon sa mga ulat, pinakahuli sa mga sinasabing nabawa sa ahensya ay ang mismong administrator nitong si Nathaniel Servando na ngayon ay nagtuturo na sa bansang Qatar. Nauna na ding umalis sa ahensya ilang taon na ang nakakalipas. Ating Pag-asa Weather Deputy Director Nathaniel Cruz na nagtungo sa bansang Australia. Sa loob ng 10 taon, mahigit sa 20 empleyado na ng Pag-asa ang nangingibang bansa na may kaparehong trabaho. Hindi din mawala sa pinag-uusapan ang kita ng mga nasabing opisyal para sumapa sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Sagot naman ng pamahalaan ay ang patuloy na pagbibigay sweldo at benepisyo sa mga kawani ng Pag-asa, lalo't hindi biro ang nakaatang na trabaho sa kanila o ang pagbibigay taya ng panahon. Kabilang din dyan ang pagpapalakas ng ating Weather Bureau sa paggamit ng mga makabagong pamamaraan at social media sa pagpapalaganap ng balita. Isa na dyan ang Project NOAA. Paglilinaw naman ni Secretary Montejo na wala silang sama ng loob sa mga nag-aalisang empleyado ng ahensya dahil may kalayaan silang maghanap o pumili na mas maganda at angkop na trabaho. Tunay nga't ang mga eksperto sa pabibigay ng taya ng panahon ang kailangan ng bansa dahil ngayong panahon ng tag-ulan, tanging Pag-asa ang sandigan ng mamamayan para alamin kung uulan ba o babaha. At nasampulan na tayo nito mga nakaraang araw nang bumuhos ang malakas na ulan. Ako si Julius Disamboron, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.